Selfie Preview in Tagalog Reading Part 3. Okay mga kababayan, punta naman tayo sa Part 3, Reading for Information. Ngayon, itong Part 3 na to, syempre pahirap na ng pahirap, di ba, yung reading. Itong Part 3 na to ito yung pangatlong pinakamahirap na. So, ito guys, mahirap na talaga to. Para sa iba, mahirap na to. Dito din ako actually talaga medyo nag-struggle. So, meron kang mga 9 minutes ba to? Refresh natin. Pero alam ko 10 minutes. Refresh natin. So, 10 minutes guys. Meron kang 10 minutes. Tapos, 10 minutes, 9 items. Okay. Ang gagawin mo dito guys is, 'di ba itong mga item na to, is sasabihin mo lang kung saang paragraph siya. Paragraph A, B, C, D, E. Ngayon ang mahirap dito is ito kasi, yung merong E, yung merong E. Kasi nga, pag kunwari wala, E dapat ang sagot mo, di ba? Okay, so hahanapin mo yung sagot dito. Kunwari, there are physical differences between narwhal males and females. Hahanapin mo kung saan dyan. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 items. Okay. So, yung unang approach, guys, para sagutan nyo tong part 3 reading na to is majority ang ginagawa is babasahin nila yung buong paragraph or passage from A to D. So, yun yung typical na gagawin nyo for sure or yung mga magte-take ng exam. Yung hindi masyadong prepared or walang technique. Ang technique nila, babasahin tong A, babasahin tong B, babasahin tong C, babasahin tong D. Okay, yun yung unang way nyo para masagutan tong part 3. Tapos, after nyong basahin, sasagutan nyo na, di ba? Sasagutan nyo na. A, B, C, D, D. Sa sobrang dami ng information na to, guys, or mga kababayan, hindi nyo may iwasan na pagdating nyo dito sa question na to, pipili kayong sagot, babasahin nyo ulit. Babasahin nyo ulit. So, normal yung ganun. Yung, meron kasing dalawang scenario dyan. Yung unang scenario is, nabasa mo lahat, di ba? Pagdating mo dito, nagets mo na kung saan. Pero hindi lahat ng readers kayang i-absorb itong sobrang daming information na to. Katulad ko, hindi ko kayang i-absorb itong information na to. Okay? So, most likely ang gagawin mo, pag nandito ka na sa question na to, hahanapin mo ulit. For sure, hahanapin mo ulit kung hindi mo na-gets. So, yun yung unang way. Yung pangalawang way na gagawin mo is, yun yung nung unang take ko ng reading, which is nag-9 ako, ang unang, yung pangalawang technique na ginawa ko is, binabasa ko yung first sentence. Ayan. Tapos, iti-take down notes ko. The narwhal is an endangered type of whale found in the rigid waters of Arctic, expanding from Canada to Norwegian waters. So, ibig sabihin, first sentence pa lang, alam ko na history. So, magno-notes ako. Kunwari, ipakita ko. O, kunwari, ito yung notes ko, diba? Letter A. History. History. Okay? Yung B naman, babasahin ko, narwhal distinct characteristic lies in the presence of uh, produce a male forehead and resembling a unicorn. So pag isa-summarize ko to sa isang word is physical appearance.
C. Hundreds of purple. So, for hundreds of years, the purpose of task in the unicorn warehouse was created through shooting. So, ito, um, anong pwedeng ilagay dito sa C? Yung D kasi behavior eh. Behavior. Behavior. Yan. Yung C, medyo mahirap, di ba? So, in essence, medyo binabasa ko na konti. So, observation of scientists. So, yan yung way ko Yan yung way ko nung nag-9 ako. So, ang gagawin ko, kunwari yan, no? There are physical differences between narwhal whales and females. Physical differences. Letter B, physical appearance. Kasi sabi nga physical differences. So ang gagawin ko diyan, guys, babasahin ko 'to para i-confirm yung tingin ko para lang confirmation. So ay oo nga, may physical differences na banggit dito. So B ang sagot ko, B. So yun yung pangalawang way para masagutan mo tong ano na to, itong part 3 na to. Ang technique dun is scheming. Tama, scheming. Yun. Ngayon, yung explanation ko, yung pangalawang way ko dati is kaya ako nakakuha ng 9. Ngayon, kaya ako nakakuha ng 10 is ito yung technique ko, guys. Ito yung technique. Makinig kayo. Yung technique ko kaya ako nakakuha ng 10 dito or na-improve ko yung reading ko is ginawa ko, binasa ko muna yung question. Ito, hahanapin ko dito. So, there are physical differences between narwhal whale and females. Babasahin ko na to. Ay, nakita ko dito. B. So, B na. Sagot ko dito. Narwhals are referred to as death-like. Death-like? Parang may nabasa akong death-like. Death-like is, other term niya is corpse. So, guys, hindi kasi direct yung translation niya. Doon rin kayo mag-iingat. Hindi niya 1:2. Ano mas? Hindi 1:1 lagi yung kunwari itong second sentence to death like yung sinabi niya. Corpse ang ginamit niya dito. Death like corpse. Parang yun na yun eh. So A. So ganun yung technique ko. Binasa ko muna tong questions. Sabay hanapin ko dito. Okay. So, yun yung three ways. Yung una is babasahin mo lahat, punta ka sa question, pag nakalimutan mo, balik ka sa paragraph. Yun yung unang way. Pangalawang way, babasahin mo yung first sentence, magte-take down notes ka katulad nito kung saan ba talaga siya, kuha ka ng per paragraph, gagawa ka ng parang summary niya. Tapos, yun yung pangalawa. Pangatlo, babasahin mo yung question, tapos sabay pupunta ka sa passage. So, depende kung saan ka komportable doon sa tatlong way ng technique dito sa reading part 3. Okay guys?